Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga aralin patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Bagong lahat, nais ko pong magpasalamat, O Panginoon ko Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa sandaling ito na ipinagkaloob niyo sa akin upang makapagbahagi ako muli sa pangkalatan ng mga aralin patungkol sa karunungang lihim na ipinagkaloob niyo sa mga sinaunang maestro naming binabaybay sa ngayon. Maraming salamat po sa maayos na kalusugan na ipinagkakaloob niyo sa araw-araw, ang lakas ng espiritual, mental at physical na kapangangatawan para sa amin sa pangkalatan, gayon din sa mga estudyante ay patuloy nyo po sana upang natilihin nyo ang paggawad sa amin ng mga ganitong uri ng kakayahan o ganitong uri ng lakas upang kami ay makapagpatuloy sa aming pagmimisyon, sa aming pagbabahagi at upang magampanan namin ang aming tungkulin patungkol sa espiritual na gawain. At maraming salamat po sa lahat ng pinagkakalob nyong biyaya sa amin. Yan lamang po, Panginoon, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa karunungang lihim, nais kong bigyang pansin ulit ang isang katanungan ng isang estudyante at siya ay kabilang sa first batch ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. At nagpapasalamat ako sa kanya at na-open up niya ang mga bagay dahil sa kanyang mga katanungan ay nai-reveal ko paunti-unti ang ating mga aralin patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Para sa kaalaman ng lahat, ang kanyang katanungan ay meron daw bang orasyon o dasal kung paano proteksyonan ang ating sarili, ang ating pamilya, gayon din ang ating mga mahal sa buhay. Meron din na isang nagtanong patungkol naman sa baby, upang hindi ito maproteksyonan na pwedeng ikabit sa bata o tinatawag nilang parang kalmen na tinatawag ng mga matatanda. Ngunit para sa akin, merong isang katangian din ang Sator Coronados o ang pag-aaral sa Sator Coronados na may kakayahan din na gumawa ng ganitong mga bagay, ngunit sa ibang paraan. Una sa lahat, 2 proteksyon ng ating pag-aaralan sa ngayon na aking ibabahagi. Una ay ang hayagang proteksyon at ang lihim na proteksyon na tinatawag. Ang hayagang proteksyon, para sa kaalaman ng lahat na aking pinapaliwanag, ito ay patungkol sa mga dasal na ating ginagawa na nakapaloob sa mga hayagang teksto, katulad ng mga pagdadasal ng normal na dasal na ating dinadasal sa pang-araw-araw na hindi ko na babanggitin o kung ano pa. Alam nyo naman kung ano mga dasal na yon na normal na ating dasal. At ang pangalawa naman ay ang mga lihim na orasyon na tinatawag na dasal na ginagamit din na ipinapaloob sa isang bagay o sa anumang bagay na pwede nyong ipasok doon, katulad ng papel, ng
tela o puting tela na aking ginawa na rin o napatunayan ko sa sarili ko na mabisa ang ganitong mga bagay na aking nagawa. Nung mga panahong ako ay nagsisimula pa lang at gumagawa ng mga ganitong mga uri ng mga proteksyon sa pangkalahatan. Bilang pagpapatuloy ng aking paghahayag at ng ating aralin patungkol sa proteksyon, ang aralin natin ngayon ay patungkol sa kombinasyon aura at proteksyon sa pangkalahatan, kahit ano pa yan, spiritual na kalaban o pwersa ng kadiliman, lahat na lalahatin ko. Lahat, pati mangkukulam, lahat, mga itim na may kakayahan, mambabarang at kung ano man, na pwede niyong proteksyonan ng inyong sarili laban sa lahat. Sapagat ang kapangyarihan ng Sator ay hindi nangangahulugan na ito ay limitado lang. Ito ay para sa akin, ito ay malawak ang kakayahan nito na pwedeng gamitin sa pangkalahatan. Kung lalo na kung poproteksyonan nyo ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at makatulong kayo sa inyong kapwa na walang hiningin kapalit na bagay. At bukod pa doon, naihayag ko na sa pangkalahatan ang proteksyon para sa sarili. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang proteksyon sa ating mga mahal sa buhay, gayon din ng mga taong nangangailangan ng tulong para sa atin. Kaya ako inahayag ito dahil para sa sarili natin, meron na tayong kaalaman patungkol sa pakikipag-spiritual combate at upang proteksyonan ng ating sarili tulad ng mga bakod, balabal at kung ano naman at pagpapasapi o pagpapasampa sa kalaban sa mismong taong naaalihan o sa mismong taong ginagawa ng hindi maganda o sa pamamagitan ng spiritual. Ngayon, para sa akin, bilang paglilinaw lang, ito ay personal kong karanasan at sa sarili kong paglalahad na ito ay ginawa ko at nagawa ko at napatunayan kong mabisa ang mga bagay na ito. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral ng karunungang lihim ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakalawak niyan. Maging malikhain lang kayo at matutuklasan nyo mga bagay na hindi pangkaraniwan sa mata ng iba at hindi ito patungkol sa isang aralin lang o sa mga ibang aralin na doon ka lang mag-fix o doon ka lang babase. Maging malikhain tayo. Sapagkat napatunayan ko yan na naging malikhain ako nung time na yun na ginawa ko ang isang tinatawag nilang retablo. Ang retablo na ito ay binubuo ng mga sulatin o susi ng Sator na aking pinili na may patungkol sa proteksyon, gamot at pangkaligtasan. Ngayon, para sa akin, ito ay lalahad ko sa inyo upang magamit nyo, upang proteksyonan nyo rin ang mga taong nasa inyong paligid, ang inyong bahay, ang inyong mga tao na dapat nais nyo tulungan o nangangailangan ng tulong para sa inyo. Sa paggawa ng retablo, at ibabahagi ko muna sa inyo, dalawang uri ito. Ang retablo at tinatawag nilang sa tela na pwede nating lagyan ng buhay na salita. No, tinatawag nilang pilandrum ng Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ngayon, ang unang ibabahagi ko muna ay ang paggagawa ng retablo. Sa paggawa ng retablo, kailangan kompleto ka ng debosyon, kompleto ka ng pagpopoder, pondo at bakod, at meron ka ng kakayahan patungkol sa pagkukonsagra. Sapagkat napakalaking bagay na alam mo ang pamamaraan ng pagkukonsagra, mapa sa retablo man o sa tela mo ilalapat ang mga buhay na salita. Ang unang gagawin ay meron kayong tinatawag nila na papel o tinatawag nilang bond paper na malinis. Doon nyo ilalapat ang kombinasyon aura na sa aking ibabahagi. Ang kombinasyong aura na aking nabanggit ay naibahagi ko na sa community post ng Sator Coronados Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados na naibahagi ko na sa ating grupo. Ngunit para sa kalaman ng iba na hindi pa nakakapasok sa grupo, na nais ko ring ibahagi sa iba na upang mas maintindihan nila, meron akong ibinahagi na kombinasyon aura. Ngunit ibabahagi ko pa rin sa ngayon. Mahalaga ang pag-aaral ng Sator Coronados ng susi ng Sator Coronados, basag ng Sator, Sator -1 at -2. Kung matatandaan nyo, nakapag-upload ako ng susi ng Sator -1 at susi ng Sator -2 na aking ibinahagi. Meron dyan tinatawag nilang basag o bibliato ng Sator na may katawagan at may bisa. Ngayon, ang hanapin nyo, ang tinatawag nilang susi ng Sator na patungkol sa proteksyon, gamot at pangkaligtasan. Nariyan ang Tutaraem, Aratum, Rembeclamet, Arsuktum. Kahit yung apat na yan ay pwede nyo magamit yan. Ngunit sa pamamaraang paano? Ilalapat nyo sa papel ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Sator Arsuktum, Rembeclamet, Aratum, Tutaraem. Kahit yung apat lang na yan, pwede nyo madepensa ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay sa mga taong nangangailangan ng tulong na isusulat nyo sa malinis na papel at kukonsagrahin ito. Ito ay tutupiin nyo sa parang maliit na pwedeng ilagay sa anumang uri ng pwedeng ilagay sa wallet, sa plastic,
o sa isang puting tela na tatahiin nyo na ilalagay nyo doon sa loob na pwedeng dalhin ng kahit anuman ng sino mang taong nangangailangan ng proteksyon. Ito ay proteksyon sa kahit anumang spiritual na mga kalaban katulad ng mga pwersa ng kadiliman, sa usog, pwersa sa mangkukulam, mambabarang, sa pangkalahatan, lahat ng mga duwending itim o kung anuman, mga maligno, mga kapre at kung anuman na may kakayahan na manakit sa taong mahina o ang kanyang spiritual ay wala siyang kaalaman sa ganitong mga bagay, ito ay pagkakaloob nyo sa kanya. Ngunit sa panong paraan nyo ito kukonsagrahin? Katulad ng nasabi ko, meron akong ibinahagi na pangkonsagra na ginamit ko at napatunayan ko mabisa ang tinatawag nilang 25 basag ng sator na pangwasak ng masasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Ito rin ay pwede mong ikonsagra sa anumang gamit na iyong magagawa. Ngunit bago nyo magawa ang paglalapat ng mga susi ng sator o natitawag nilang may Biblia o susi ng sator na ilalapat sa isang papel, kailangan ay mantrahan nyo muna ang bawat isa dito ng 108 times ng may masidhing nais. Kapag na mantra nyo na, naisulat nyo siya doon sa papel at mantra nyo, tatawagin nyo yan, isusumo nyo yan, tatawagin nyo ulit, natitawag nilang sa pamamaraan ng 3 beses. Sator arepo tenet opera rotas, sator arsuptum, aratum, rembek lamit, totaraim. At kapag natawag nyo yung mga yan at ng 3 beses na tatawagin nyo, saka nyo hihipan ang papel. At saka nyo ito konsagrahin ng 25 basag ng sator at saka nyo hilingin na ang mismong papel na yon ay maging palangga sa pangkalatan ng sino mang magnanais na saktan ang taong magtatangan na yon, sapagkat ito ay maging isang tulad din ng isang agimat na tinatawag nilang retablo. Ito ay binahagi ko sa pangkalatan upang mas maintindihan nyo na ang pag-aaral sa karunungang lihim ay napakalawak niyan. At upang maproteksyonan nyo rin ang mga taong nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi lang sa paraan na kayo lang ang poproteksyonan nyo ang inyong sarili. Mahalaga rin na isipin nyo rin ang kapakanan ng ibang tao. At patungkol naman sa tela na aking nabanggit, ganun din ang proseso, ngunit iba ang salita na ating ilalagay. Sa isang telang puti na tinatawag nila, pwedeng panyo na puti o kung ano man, o kaya damit na hindi na ginagamit na puti na pwede nyong gupitin sa perfect square na tinatawag nilang dahil doon nyo ilalapat perfect square na doon nyo ilalapat ang salita ng Pelandrum na salita ng sator arepo tenet opera rotas sa paraang nakapaloob doon ang salitang yun, ang buhay na salita na yun. Pagkayari noon na maisulat nyo to, ngunit paalala lang ang ballpen na gagamitin ay bagong ballpen na hindi pa nagagamit sa kahit anong mga panulat. Kahit doon din sa retablo na aking nabanggit, gagamitin nyo ang ballpen na hindi pa nagagamit sa pangkalahatan. Ngayon, kapag nagawa nyo na yung sinasabi ko na yun, ito ay kukonsagrahin nyo rin ng 25 basag ng sator na pangwasak ng masasamang galing. Sapagkat ito ay pwede nyong konsagrahin at i-roll nyo ito at tatalian nyo ng puting sinulid. Kapag natalian na ng 7 sinulid ito at buhulin ito at itago siya, mariin siya na itupi at iayos ng payon na pwede nyo siyang isabit kahit sa pintuan, sa bintana ng inyong bahay, ay mangangahulugan na ito ay magkakaroon ng proteksyon. At hilingin nyo rin sa inyong kinusagrang gamit na yan ay magsisilbing panangga o bakod sa inyong bahay, na walang sino mang makakapasok basta nasa panig ng pwersa ng kadiliman o pwersa ng kalaban ay hindi makakapasok sa inyong bahay. Katulad din yan ng bisa niya. Ang bisa niyan ay kasing bisa rin ng tinatawag nilang baon ng nyog na walang mata. Ang kapangyarihan ng sator ay walang limit sa akin. Ito ay napakalawak. Nasa sa inyo lang kung paano nyo gamitin ang ganitong mga bagay. At para sa akin lang, mahalaga rin na maintindihan nyo, malaman nyo, sapagkat ito ay pangkalahatan na dapat malaman ng mga nag-aaral. Pasensya na kayo kung minsan ako ay nagiging abala sa mga bagay-bagay at lais ko lang ihayag sa inyo o ipahayag din o ipakita sa inyo at ipaalam din sa inyo ang kapangyarihan ng mga kombinasyon ora na tinatawag na tayo mismo ang gagawa ng sarili nating orasyon. May mga orasyon din na gumawa na sa ibang mga sinaunang mga maestro din na sila ay binabaybay din natin, kaya pwede rin natin baybayin yung mga yan. Ngunit para sa akin, maging malikhain ka. Kung ikaw ay nag-aaral ng karunungang lihim at ikaw ay talagang nakatadhana sa ganitong bagay, may kakayahan ka rin na gumawa ng sarili mong orasyon na para sa akin, na tinatawag kong kombinasyon ora. At napatunayan ko yan, yung bagay na yan.
Yang kombinasyong aura na sinabi ko at ginawa ko ay nilagay ko at napatunayan ko. Sa ati kong ginamot ng mga gabay at na sa pamamagitan ko at ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginawa ko yung bagay na yan, naggupit ako ng puting damit, puting tela at isinulat ko doon ang Sator Aray Potenet Operarotas at itinali ko sa bahay na mismo na ate ko sa mismong pintuan. At mismong yung tao na sinabi ko sa kanya na napasampa ko sa loob ng katawan niya na tinatawag nila yung kanyang bilas ay hindi makapasok to sa bahay nila. Sapagkat alam niya na meron sa lugar na yun na parang pinaka-barricade, may spiritual shield doon na meron tinatawag nilang fence na hindi siya makapasok. Bakit? Sa anong paraan? Bakit naramdaman niya yun at hindi siya makapasok? Sapagkat nandoon yung nakatali doon na puting tela na tinalian ko ng sinulid na puti na itinali ko doon. At hindi siya basta-basta makapasok. Kahit sino mang tao, sino mang kalaban nang nasa pwersa ng liwanag na papasok sa lugar na yun ay hindi basta-basta makakapasok. Para silang sinisilian na nandun pa lang sila sa harapan ng bahay, ay hindi na sila makapasok. At para sa akin din naman, katulad nung isang tao nagtanong, na isang nag-aaral din ng karunungang lihim dito sa channel na ito, meron siyang tanong sa akin para sa bata naman. Para sa bata, pwede rin yung gamitin yung ganung bagay, at konsagrahin nyo rin yung isang papel o para maging kalmen niya. O maglagay kayo ng telang puti na ilalagay nyo doon yung aura na aking binahagi na tinatawag nilang kombinasyon aura na aking binahagi. At kapag nailagay nyo doon, nakasagra nyo doon, saka nyo isabit sa kanyang damit, sa magilid, gamitan nyo ng perdible. At magagamit nyo yan para sa pangkalitasan. Katulad ng usog at kung ano man. At kaya ko ibinahagi ito sapagkat ang ating aralin naman ay hindi lang patungkol sa depensa sa ating sarili. Lagi nyo natandaan, ang karunungang lihim, ang ating inaaral ay hindi lang ito sa ating pansariling kapakanan lamang. Ito rin ay aralin patungkol sa upang proteksyonan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, at ang mga taong nangangailangan ng tulong na walang hinihing kapalit na bagay. Mahalaga rin na para sa sarili nyo ay tuklasin nyo ang inyong sariling kaalaman o ang sarili nyong kakayahan na meron kayong kakayahan na hindi pangkaraniwan sa iba. Sapagkat kaya ko ibinabahagi sa inyo ito, ay dahil naranasan ko ito at nasaksihan ko, natuklasan ko sa sarili kong pamamaraan ng libre lamang at mahalaga rin na ibahayag ko sa inyo to na may mga ganitong mga bagay. Ito ay kaiba sa ibang aralin na ating natuklasan na rin o na ating nabaybay sa iba. Ngunit sabi ko nga, ang pagiging malikhain natin ay sa mga bagay-bagay ay masusumpungan natin yung mga bagay na pwede pala ito. Pwede pala yung ganun. Bagamat may mga aralin din sa ibang mga maestro na ating nirerespeto ko rin ng iba, lalo na sa panig sila ng pwersa ng liwanag, ako ay kaisa rin nila. Sabi ko nga ay sa pagtuklas natin mga ganung bagay, makikita natin na pwede pala natin magamit ito upang proteksyonan din ang ibang mga tao na kailangan ng tulong, gayon din ang ating pamilya. Hindi lang sa pagiging makasarili, tatandaan nyo, tayo ay nag-aral sa karunungang lihim hindi lang para sa ating sariling kapakanan. Ito ay ibabahagi rin natin sa pangkalahatan. At upang mas maintindihan ng iba mga ganitong mga bagay na hindi pangkaraniwan at nagaganap ang digmaan sa pagitan ng pwersa ng liwanag at pwersa ng kadiliman na matagal nang nangyayari at lingid sa kaalaman ng iba, at tayo ang tatayo sa mga bagong henerasyon na upang depensa ng mga taong nangangailangan ng tulong upang mapanatili ang balanse sa pwersa ng liwanag at ang pwersa ng kadiliman. Sapagkat para sa akin, ang buhay sa mundo ay minsan lamang. Mainam na mabuhay sa mundo ay minsan lamang. Mainam na gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at magkaroon ka ng tinatawag nilang legacy. Para sa iba na nag-aaral din, sabi ko nga, meron akong pinost, ano ang purpose mo sa buhay? Ngayon, nakikita natin sa sitwasyon ngayon na ang ating mundo ay nagaganap ang tinatawag nilang pinaka mahirap na sitwasyon ngayon sa pangkalahatan. Ngayon natin ipakita ang ating tinatawag nilang pagkakawang gawa, ang kabutihan ng ating puso. Ang kabutihan nating taglay na sa pangkalahatan na makikita ng iba na siya nito pala ay mayroon ding kabutihan at meron siyang kakayahan sa ganitong mga bagay. Kung meron kang kakayahan, sabi ko nga, tinatawagan ko ang iba sa paraang espiritual na tinatawag ko sa lahat na may kakayahang pang-espiritual na hindi pangkaraniwan sa mga normal na tao. Pasukin yung channel na ito at makipag-ugnayan kayo sa akin, makipag-usap kayo sa akin. Katulad nyo rin ako na noon ako ay naghahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan at sa pamamagitan ko sa abot ng aking nalalaman at makakaya ay sasagutin ko ang inyong mga katanungan at bibigyan natin ng topic ang bawat mga katanungan na yan. Kaya ako inilahad to ngayon ay para malaman ng iba na meron tinatawag nilang retablo
At meron din na tawag nilang konsagrasyon para sa gamit katulad ng mga tela na yan. At napakabisa ng retablo na yan. At ang aking mga ginamot na mga gabay ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pamamagitan ko ay binigyan ko ng mga retablo ang mga tao na yan. Yung mga retablo na papel na ibinahagi ko na yan ay nakaipit sa kanilang wallet o saan naman nasabi ko ay wag na wag nilang iwawagdig dyan. At kapag ang tao na pinagkalooban ko ng retablo sa pangkalatan na ating ginamot at binigyan din ng proteksyon, kapag siya ay lumalabis sa kanyang ginagawa, ang mismong gabay mismo para sa kaalaman ng lahat ay kukuhanin yan. Mawawala yan, mawawaglit sa pangangalaga niyan kung siya ay gumagawa ng hindi maganda. Kapag inaabuso niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga mapagmalabis siya sa kapwa niya, kukuhanin ng mga gabayan. Sasabihin ng mga gabay, hindi ka karapat-dapat na taglayin ang kapangyarihan ng Sator o ang kapangyarihan na nakapaloob sa papel na ito na gamit bilang sila ng mga susi ng Sator o mga nakapaloob sa basag ng Sator Coronados. Dahil ikaw o sino man tao na yun ay hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa, aalisin yan. Mawawala na lang bigla yan. At ang para sa akin, ang pinakamalaga din ay ang paniniwala mo sa isang bagay. Dahil ang kahulugan ng agimat o ang kapangyarihan ay lahat ng ito ay magmumula sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At bukod pa doon, ang paniniwala sa isang bagay, titawag nila yun ang titawag na tunay na agimat. At pagsasapuso mo nito at pagsasabuhay mo. Hindi lang sa paraan na mayroon kang agimat o may isang bagay ka na hinahawakan na para ikaw ay lamang sa pangkalatan na yun ay doon mo na itutuon ang iyong kaisipan. Hindi. Naliligaw ka ng landas, kaibigan. Sabi nga nila, kung mayroong kakayahan na hindi pangkaraniwan na ito ay natanggap mo, pinagkaloob sa iyo, isa puso mo ito at isa buhay mo at ibahagi mo sa pangkalatan upang makatulong ka sa inyong kapwa. At para sa iba naman, meron din akong nais ko rin sagutin ng iba. Meron nagtanong sa akin, Maestro, pwede po bang paano po kung mapagana ko ang orasyon ng Sator nang hindi pa ako nagdidebosyon? Maaaring ikaw ay isang Bertudes, pero para sa akin, mahalaga rin dapat mong malaman na kahit ikaw ay Bertudes man, sapagkat ako ay isang Bertudes din. Pero mas pinili ko ang pagtahak sa pagdidebosyon at makumpleto ko ang aking pagdidebosyon na higit pa sa 49 days na aking ginawa. Umabot din ako ng taon upang matanggap ko ang basbas para sa akin. At nilinis ko ang sarili noong time na yun. At talagang hanggang sa ngayon ay pinapatuloy ko pa rin ang pagdarasal ko. At upang magawad sa akin ang proteksyon na aking kailangan. Sapagkat nakakapagpagana ka ng orasyon na iyong nabanggit. Ngunit ano ang depensa mo pabalik? Sakali man na mapagana mo yan, ngunit minsan ang mga orasyon na iyong nababanggit o kung meron man ay pwedeng bumalik sa iyo. Ano ang proteksyon mo pabalik? Yan ang tinatawag nilang proteksyon na aking ding ibabahagi sa mga susunod na aralin o sa susunod na upload patungkol sa depensa rin sa sarili upang hindi ka mabalikan. O kung sakali man merong depensa rin sa sarili na kung siya sinasabi nila ay wala ka lang choice, yung tinatawag nilang rebueltar o panauli. Yan ay ibabahagi ko rin sa mga susunod na aralin. At sana maging buwas na kaisipan ito na sana kahit kayo ay Bertudes man ay tahakin nyo pa rin ang tamang landas o tinatawag nilang baybayin nyo ang proseso sa pinaka-basic hanggang sa makarating ka sa taas. Sapagkat para sa akin, hindi naman tayo nagmamadali. Sabi nga nila, ang tumatakbo ng matulin, pag natinik ay malalim. Malalim ang salitang yan, simple lang ngunit malalim para sa akin. Malalim ang kanyang lihim na kahulugan. Kaya para sa pag nag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, maging malikhain kayo. At nawa sana ang aking pinahayag o ibinahagi sa inyong aralin sa ngayon ay mapagtagumpayan nyo at malaman nyo rin kung paano pamamaraan pagkonsagra. At kung sa pamamaraan ng pagkonsagra man, hanapin nyo ang i-upload na dito na tinatawag nilang konsagrasyon sa gamit o konsagra. Kung paano pamamaraan, konsagra, mantra, at susi, bibliato ng Sator. At maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga supporters ng Sator Coronados, mga Spiritual Warriors Group Sator Coronados, Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4. Kamusta na rin ang inyong pagdidebosyon at para sa lahat ng mga nais mag-aral, papasukin ang channel na ito, pasukin nyo ang grupo ng Sator Coronados. Nandiyan dyan ang join button, pasukin nyo at upang matunton nyo ang community post sapagkat napakahalaga ng community post sa pangkalatan dahil doon ko ibinabahagi ang mga lihim na orasyon na aking pinabahagi. Bagamat nakapagbahagi ako sa inyo ng ngayon para sa konsagrasyon ng gamit na tinatawag nila na retablo at para doon sa tela na aking nabanggit na pwede nyo maging panangga, katulad din ng ang katumbas ng kapangyarihan ay katulad din ng bao na walang mata. Ito ay binabahagi ko para sa inyo upang mas maintindihan nyo rin. At sana mapagtagumpayan nyo anumang misyon nyo at lahat ng mga pagsubok na darating sa inyong buhay sa pagtahak nyo sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa pag-aaral nito. Muli, ako ay si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados.
nag-iiwan sa inyo ng mensaheng. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.